Sunog na naman po. Halos 2,000 residente sa isang housing facility sa Tondo, Maynila ang nasunugan ngayong umaga. 2 fire volunteer naman ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Mula sa malayo, kita kung gaano kalaking apoy ang lumalamon sa mga bahay sa Aroma Temporary Housing Barangay 105 Tondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Mabilis kumalat ang apoy, kaya iniakyat ng Bureau of Fire Protection ang ikalimang alarma. Nasa 74 na fire truck nila at ng volunteers ang rumisponde. Ang ilang bumbero pumesto na sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Pagpasok sa residential area, sumalubong ang nagangalit na apoy. Gumapang ito mula sa Building 29 na 30 hanggang sa mga katabi pa nitong gusali. Kabilang itong Building 31 na 32 dito sa Aroma Temporary Housing sa naapektuhan ng sunog dito sa Tondo, Maynila. At kitang-kita yung lawak ng pinsala at sa laki nga ng apoy ay bumagsak na yung bubong nito magkatabing gusali. Nagkukumahog ang mga residente sa paglilikas ng kanilang mga gamit patungong Mel Lopez Boulevard. Pero si Aling Meli, walang naisalbang gamit sa sobrang bilis daw ng pangyayari. Mahirap nga pero tinitiis ko. Pero salamat Lord na naligtas ako. Lumalis pa yung naliligtas sana yung aso namin kung hindi ako iniwanan ng amo niyang lalaki. Wala ring naisalbang gamit si Nohelia. Laking pasasalamat niya na ligtas niyang mahanap ang alagang aso na si Chan Chan. Binalikan po namin ng kapatid ko po. Saan niyo siya nakita? Doon po sa mga sa bato po, nakatago. Si Ani naman tumalon mula sa bintana ng kanilang bahay para makaligtas. Paglingon namin, lakas talaga ng apoy. Ito, sigaw na to ng sigaw sa akin. Sabi niya, Ani, tumalon ka na. Mabuti lang, may sumalo na 5 lalaki. Kaya pasalamat talaga ako dun sa taong sumalo sa akin. Kasi kung wala, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kasi bagong opera ako eh. Sa kasagsagan ng sunog, nabasag ang windshield ng fire truck ng Basam Fire Rescue Volunteer. Yan ay matapos itong pukpukin ng bato ng isang residente. Ang nangyari, may humihinging tulong. Tatay, yung anak niya na naiwan sa loob. So, ginagawa namin ng paraan para maligtas yung tao at magpatay agad yung sunog. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, pinukpok niya ng bato. Bago mag-alauna na madaling araw na idineklara ang fire under control. Ayon sa BFP, umabot sa 200 bahay sa 4 na temporary housing building ang nasunog. Naapektuhan ng 600 pamilya, katumbas ng 1,800 na individual. Inalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa Building 29. Lugar natin masikip. Ang makakapasok lang is yung mga bumper natin. Kaso ang problema, mga tao din naglalabasan, di rin makapasok lahat. Mahirap yung water, mahina, kaya medyo natagalan. Kaya tinaas din yung alarma para madagdagan din yung source ng water natin. 2 fire volunteer ang bahagyang nasugatan. Sa pagtataya ng BFP, umabot sa 6.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.